Inaasahan sanang maging susi ni Putin sa tagumpay sa Ukraine ang anino ng kanyang aparato. Mahalaga kay Putin ang mga pinagkakatiwalaan niyang tao, ngunit tinraidor siya ng mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng sobrang baliw na sabotahe sa digmaan sa Ukraine. Pinakamasaklap para kay Putin, mismong lihim niyang serbisyo ang tumalikod at sumaksak sa kanya. Kung paano nakuha ng Federal Security Service ang $5 bilyong sa harap ni Putin nang di niya alam. At ayon yan kay Christopher Steele, na dating pinuno ng Russia Desk sa Military Intelligence, a NIM intelligence organization ng United Kingdom. Sa Trump Report noong Disyembre, inilatag ni Steele ang lahat ng detalye. Malinaw na malaki ang pondong inilaan ng Kremlin ni Putin para sa subbersibong operasyon sa Ukraine. Malamang umabot sa $5 bilyong mula 2014-2022. Marami sa perang iyon ay nawala lang sa bulsa ng mga opisyal ng SFB at negosyo ng Federal Security Service, talagang kinurakot mula sa layunin. Ayon kay Steele, inilaan ni Putin ang perang ito para gamitin sa Ukraine. Nais ng Russian leader pahinain muna ang target bago umatake. At siniguro niyang ang kanyang secret service, ang Federal Security Service na dapat ay isa sa pinakamakapangyarihan niyang instrumento, ay may lahat ng kailangan para magawa ang trabaho. Sa halip na iulat ang totoong ginagawa ng Ukraine sa paghahanda sa labanan o magsagawa ng mga operasyong makakasira sa Ukraine, ibinulsa ang pera. At puro kalokohan ang natanggap ni Putin bago simulan ang pananakop niya tungkol sa kung paano hindi handa ang Ukraine at kung paano hindi ito makakalaban dahil masyadong mahina ang bansa. Babalikan natin ang puntong iyan mamaya sa video na ito. Una, ang tanong ay simple. May ebidensya ba sa likod ng pahayag ni Steele? Lalo na't hindi siya mismo nagbibigay ng ebidensya kahit kaunting pansin lang sa mga nangyayari sa ilang tao sa Federal Security Service noong 2014 hanggang 2022 ay nagpapakita na laganap ang korupsyon sa organisasyon. At may 3 kaso kami para sa inyo. Bawat isa ay may kinalaman sa uri ng pag-iimbak ng mga yaman ng Kremlin papunta sa bulsa ng Federal Security Service. Ipinapakita nito ang tunay naming ibig sabihin sa tinaga sa likod si Putin. Ngayon, una, dadalhin namin kayo sa Hulyo 2017 at sa pagsabog ng isang malaking eskandalo sa Federal Security Service ngayon. Noong buwang iyon, iniulat ng Warsaw Institute na may lumabas sa media tungkol sa pagkakaaresto ng ilang opisyal ng Federal Security Service dahil sa hinihinalang korupsyon. Ipinapakita nito na ang seguridad ni Putin ay humina na dahil sa alitan at selosan bago pa niya salakayin ang Ukraine. Umiikot ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Sergei Chemysov, na noon pa man at hanggang ngayon ay siya pa ring namumuno ng korporasyong pag-aari ng Estado. Si Rostek Chemysov ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Federal Security Service at ang posisyon niya sa lupon ng Rostek ay patunay nito. Kontrolado rin niya ang kumpanyang Snegiryov Research Institute of Technology. Ngayon, gumagawa ang kumpanyang iyon ng electromechanical at mechanical detonator para sa iba't ibang bala. Ibig sabihin, mahalaga itong bahagi ng makinarya ng digmaan na pinakawalan ni Putin laban sa Ukraine. Ngayon, isang grupo ng opisyal ng Federal Security Service na dapat ay kaalyado ni Putin at pinuno ng Rostek, ang unang nagtaksil sa leader ng Russia. Ayon sa Warsaw Institute, tinangkang kikilan ng grupong iyon ang board ng Snegiryov Research Institute of Technology ng malaking suhol. Ngunit simula pa lang iyon ng problema. Natuklasan ng Federal Security Service officials na may sweldo para sa mga bakanteng posisyon sa negosyo habang iniimbestigahan ang institusyon. Tumatanggap ng sweldo ang mga patay na kaluluwa at hinihingan ng suhol ng ilang milyong rubles ng mga opisyal para sa bawat natuklasang bakanteng posisyon. Ginamit ni Chemysov ang impluensya niya sa Federal Security Service para ipaaresto ang 5 tiwaling opisyal, pero ginawa niya ito dahil niloko ng mga opisyal ang isang manloloko. Siguradong may napupuntahan ang perang binabayad sa bakanteng posisyon. Malamang sa bulsa mismo ni Chemysov, nakaligtas si Chemysov at namumuno pa rin sa Rostek. Pero kitang-kita agad ang laki ng problemang binanggit ni Steele. Handa ang Federal Security Service officials na pagtakpan ang kalokohan ni Chemysov kapalit ng suhol. Si Chemysov ay nagpapalusot ng pera mula sa isang mahalagang institusyon sa digmaan ng Russia papunta sa sarili niyang bulsa. Ngayon, ito ay paninira na itinatago kay Putin at lalo pang lumalala. Noong Mayo 2011, iniulat ng Organized Crime and Corruption Reporting Project ang tungkol kay dating Federal Security Service official Colonel Kirill Charkalin. Nasa panganib siya sa pamahalaang Ruso matapos maaresto
dahil sa paggamit ng dati niyang posisyon bilang pinuno ng Financial Counterintelligence Unit ng Federal Security Service upang tumanggap ng suhol na nagkakahalaga ng hanggang $850,000. Sa investigasyon, nagpadala ang Russia ng opisyal para halughugin ang apartment ni Cherkalin at natuklasan nilang maliit lang pala ang $850,000 na tantiya. Umalis ang mga opisyal mula sa bahay ng dating Federal Security Service opisyal na may dalang malalaking bag na naglalaman ng 12 bilyong rubles, katumbas ng $185 milyong noon. Nakakatawa dito, si Cherkalin na dating namuno sa Federal Security Service Department laban sa korupsyon, siya mismo ang nasangkot sa ganoong kaso. Pinamunuan ni Cherkalin ang investigasyon laban sa bilyonaryong magkapatid na Magomed at Ziavudin Magomedov. Tiningnan din ng Departamento ng Federal Security Service ni Cherkalin ang dating ministro ng ekonomiya ng Russia na si Alexei Uyukayev, pati na rin ang isa pang dating ministro na si Mikhail Abazov. Tulad ng kaso ni Kemisov, kita natin ang sunod-sunod na katiwalian. Ngayon, mas mahalaga ang mga alitan sa politika sa loob ng inner circle ni Putin kaysa sa aktual na pagtupad sa mga gusto at pangangailangan ng presidente ng Russia. At dahil sa lahat ng alitang iyon, bilyon-bilyong dolyar ang basta na lang nawawala. Ginamit ni Kemisov ang kapangyarihan niya para takasan ang kapalaran. Si Cherkalin ay hinatulan noong Abril 2021 ng 7 taon sa kulungan dahil sa kanyang mga krimen. Kasama ng 2 pang opisyal ng Federal Security Service na sina Andrei Vasilyev at Dmitry Frolov. Hindi nag-iisa si Cherkalin. May 2 kasamang Federal Security Service agents sa kanyang gawain. At may isa pa kaming halimbawa na ibabahagi sa inyo bago tayo bumalik sa kung ano ang ibig sabihin ng maraming ganitong kaso ng korupsyon para kay Putin. Noong Pebrero 2020, iniulat ng The Bell na iniimbestigahan ng mga awtoridad ng Russia ang sabwatan ng mga opisyal ng Federal Security Service at tiwaling miyembro ng komite ng investigasyon para mag-imbento ng kaso ng pagpatay. Ginamit nila ito para kikilan ng 15 bilyong rubles o halos $200 milyong ang mga umano'y suspek. Inakusahan ng Federal Security Service ang mga co-owner ng Merlion, isa sa nangungunang kumpanya ng gamit sa bahay sa Russia, na umupa ng veterano sa digmaan ni Putin sa Donbas para patayin ang dating Chief Executive Officer nilang si Vyacheslav Simonenko. Sina Oleg Karchov, Vladislav Mangutov, at Alexei Abramov umano ay nag-alok ng 5 milyon na bonus sa isang hindi pinangalanang hitman. Kung napatay niya si Semenenko gamit ang Molotov cocktail sa bahay nito, parang hindi na kapani-paniwala ang kwentong ito. Sapat na ito para makulong ang 3 akusado ng 6 na buwan habang hinihintay ang paglilitis na maaaring magdala ng hanggang 20 taon sa bilangguan kung mapatunayang nagkasala. Layunin talaga ito ng Federal Security Service. Habang naghihintay ng paglilitis ang 3 lalaki, inaalok sila ng tiwaling Federal Security Service na abogado ng paraan para makalaya. Ang kailangan lang nilang bayaran na ay ang nabanggit na $200 milyong dagdag pa ang 2% na bahagi ng kita ng Merlion bawat taon. Hindi inasahan ng Federal Security Service officials ang pagtanggi ng mga negosyante na naging sanhi ng malaking gulo. Ibinunyag na 24 na matataas na opisyal ng law enforcement ang nagsabwatan para tumanggap ng pera imbes na gampanan ang tungkulin nila, gaya ng utos ni Putin. Yan ang punto. Hindi lahat ng 3 kasong ito ay Federal Security Service officials na nagnanakaw ng perang nakalaan para pabagsakin ang Ukraine. Ipinapakita ng bawat kaso na bulok ang Federal Security Service hanggang sa kaibuturan at matagal na itong ganito bago pa man salakayin ni Putin. Mas iniisip ng mga opisyal ang sariling bulsa kaysa sa pagsuporta sa digmaan ni Putin. Isa itong sabotahe na tumagal ng mahigit 1 dekada at yumanig sa makinarya ng digmaan ni Putin mula nang ipadala niya ang tropa sa Ukraine. Pag-usapan natin ang sandaling iyon. Kanina, sinabi namin na dahil sa korupsyon sa Federal Security Service, pumasok si Putin sa digmaan sa Ukraine na puno ng kalokohan. Nangyari iyon dahil nagtiwala ang leader ng Russia sa Federal Security Service. Ang organisasyong ito, na dapat ay walang pagkakamali, ay unti-unting bumabagsak sa harap niya. Ngunit hindi pa niya ito napapansin. Huwag maliitin ang papel ng Federal Security Service sa pagsalakay sa Ukraine dahil ayon kay Istil, ito ang ahensyang dapat manguna sa paghahanda ng Russia para sa operasyon.
Bago sumiklab ang digmaan noong 2022, ang Federal Security Service ang pangunahing ahensya sa Ukraine, ayon kay UE Steel. Imbes na sundin si Putin, sinabi ng ahensya sa leader ang nais niyang marinig. Ang $5 bilyong na nawala ay may dagdag pang peking benepisyo na iniulat ng Federal Security Service kay Putin, "Oo, ayos lang sakupin ang Ukraine. Madali lang yan. Sasalubungin kayo bilang mga tagumpay at tagapagpalaya," ayon kay Steele. Iyan daw ang sinabi ng Federal Security Service kay Putin. Habang nagnanakaw ng pera, sinasabi rin ng organisasyong ito sa leader ng Russia na may alternatibong estrukturang pampolitika sa Ukraine na handang pumalit at sumunod sa kontrol ng Russia. Puro kasinungalingan iyon. Sinabotahe ng Federal Security Service para manatili ang sistema, habang ginagawa ng mga opisyal ang lahat para hindi na maghatid ng anuman na kahit papaano ay kahawig ng masamang balita na mas handa ang Ukraine kaysa sa inaasahan ng kahit sino bago ang Pebrero 2020. Malaki ang tiwala ni Putin sa Federal Security Service, kaya patuloy niya itong pinupondohan. Noong Agosto 2020, iniulat ng Business Insider na lumalaki ang unit ng Federal Security Service para sa Ukraine simula pa noong 2019 hanggang umabot ito sa 160 opisyal mula sa dating 30 lang. Ipinapakita nito na matagal nang plinano ni Putin ang pagsalakay sa Ukraine. Siya ang nagpasimula at Federal Security Service ang dapat magbigay ng impormasyon kung ano ang kailangang gawin para magtagumpay ang Special Military Operation. Habang nagtatayo ang Kremlin, sinabotahe ito ng shadow apparatus. Sa totoo lang, hindi na dapat ikagulat iyon dahil likas na sa Federal Security Service ang pagsisinungaling. Matagal nang inaakusahan ang ahensya ng panlilinlang at maling paratang na sinasabing para kay Putin. Sabi ng The New York Times, mas pampulitikang kasangkapan ni Putin ang Federal Security Service kaysa seryosong ahensya ng batas. Ang organisasyon ay nagmula sa KGB na nagdala kay Putin. Pareho pa rin ang gawing isisi sa iba ang sarili nilang krimen. Makikita sa 3 kasong tinalakay na madalas gamitin ng mga Federal Security Service agent ang mga krimen para kumita mula sa sistema ng Russia. Madaling nakisali sa ganitong gawain si Putin noong punong ministro siya ng Russia noong 1979. Sinisi niya ang mga militante ng Chechnya sa serye ng pambobomba ng apartment sa Moscow. Sumabog sa mukha ni Putin ang mga paratang na iyon nang makakita ang mga mamamayan mula sa kalapit na lungsod ng Ryazin ng mga sako ng tila pampasabog sa loob ng kanilang gusali. Humingi ng paumanhin ang Federal Security Service pero iginiit nilang asukal lang ang laman ng mga sako para sa anti-terror drill. Sa huli, nakuha ni Putin ang gusto niya at nagbukas ito ng panibagong pag-atake ng Russia sa Chechnya. Pero hindi niya alam. Noon, si Putin mismo ang nagdala ng pasanin sa sarili niya. Ang Federal Security Service na binuo niya sa kasinungalingan at suhol ay ginagawa lang ang dahilan ng pagkakatatag nito. Sa ganung konteksto, dapat inasahan ni Putin ang patalim sa likod niya. Natural magsisinungaling ang Federal Security Service kay Putin dahil nakita nilang ginawa na niya ito sa Chechnya. Nagsinungaling ang mga opisyal ng Federal Security Service nang lumabas na gusto talagang sakupin ni Putin ang Ukraine at habang nililin lang nila siya tungkol sa totoong kailangan para dito. Sinigurado ng mga opisyal na napupuno ang kanilang mga bulsa para maging panatag sila sa pera laban sa matinding unos na alam nilang paparating. Ilang opisyal ng Federal Security Service ang nahuli dahil sa korupsyon. Pero mas mahalagang tanungin ilan pa kaya ang hindi nahuhuli. Hindi man natin alam ang sagot sa tanong na iyan. Pero alam natin ang epekto ng korupsyon ng Federal Security Service kay Putin. Noong 2014 sinabi ni Putin na kaya ng Russia sakupin ang Kyiv sa loob ng 2 linggo kung nanaisin nila. Naniniwala rin ang presidente ng Russia. Akala niya ilang linggo o araw lang ang kailangan para sakupin ang Kyiv noong 2022. 4 na taon na, hindi pa rin matalo ng Ukraine ang Russia. Ibinenta ni Putin ang kwento at tinanggap niya ito dahil nandoon lahat ng gusto niyang marinig. Hindi lahat ng masamang nangyayari ay dahil sa masamang intensyon. Minsan dahil lang sa kakulangan sa kakayahan. Ayon sa Washington Post, hindi lang tiwaling Federal Security Service ang palihim na sumasabotahe at nililigaw ang presidente. Bago salakayin ang Ukraine, nag-abiso ang Federal Security Service sa kanilang impormante sa Kyiv na lumikas dahil paparating ang Russia at magiging war zone ang lungsod. Sa loob ng ilang araw, may na-intercept na mensahe kung saan sinabi ng Federal Security Service opisyal sa impormante na magkaroon ng matagumpay na biyahe. Ganoon kataas ang kumpiyansa ng Federal Security Service.
Maaaring ito rin ang dahilan, kaya inisip ng maraming miyembro na puwede silang magnakaw sa harap ni Putin kaysa magtrabaho ng tama. Akala ng mga opisyal, madali lang masakop ang Ukraine at siguradong mananalo ang Russia. Kaya balewala ang korupsyon dahil makukuha ni Putin ang gusto niya. Ayon sa isang hindi pinangalanang opisyal ng United States sa Washington Post, nagkamali ang mga Ruso sa pagtantiya sa lakas ng depensa ng Ukraine. Dagdag pa ng opisyal, nagsimula sila ng kampanya para makamit ang mga layuning lampas sa kakayahan nila. Malaking estratehikong pagkakamali ito ng Russia. Ang pangunahing salita dito ay fundamental dahil hindi man lang nakuha ng Russia ang mga pangunahing bagay ng tama dahil sa Federal Security Service na naniwalang magiging maganda ang resulta base sa mga survey na maraming Ukrainians ang handang lumaban sa Russia. Nagbigay sila ng positibong balita kay Putin tungkol sa kadalian ng pananakop. Ang Federal Security Service ang nagpatupad ng Lightning Assault Plan na nabigo sa unang linggo ng digmaan. Sa huli, tinaga ng Federal Security Service sa likod si Putin sa pamamagitan ng pagsabotahe sa kanyang mga plano sa digmaan bago pa man ito maisakatuparan. Mali ang mga plano at hindi alam ni Putin hanggang libu-libong sundalong Ruso na ang namatay. Nagtataka siya kung bakit hindi siya nabigyan ng babala ng Kremlin kahit sapat naman ang pera nila. Mas alam na ni Putin ngayon, di ba? Napuksa ang korupsyon kahit huli na para pigilan ang pagkakamali niya sa Ukraine. Sigurado? Sa totoo lang, hindi. Sa parehong tanong, korupsyon, pandaraya, paglustay ng pondo, o kahit anong gusto mong itawag dito. Sobrang nakabaon na ito sa sistema ng pamahalaan ng Russia na naging normal na lang ito sa paraan ng kanilang pamumuhay. Noong Enero 2020, inaresto ang 3 opisyal ng Federal Security Service sa kasong pagtanggap ng 5 bilyong rubles, $55 milyong bilang suhol. Kinasuhan si Alexander Ushakov ng paglikha ng grupong kriminal gamit ang kanyang opisyal na kapangyarihan. Ang 2 kasabwat niya, sina Sergei Manishkin at Alexei Charyov, ay house arrest matapos nilang ituro ang kasama nila. Matapos ang 4 na buwan, hinatulan ng 9 na taong kulong ang dating Federal Security Service opisyal dahil sa pagtanggap ng 1.7 milyong suhol mula sa hacker group. Si Grigory Tsaregorodstev, na espesyalista sa online crime, ay nangakong poprotektahan ang grupong hacker kapalit ng pera. Ngunit isinumbong siya ng mga hacker, kaya nabunyag na inuuna niya ang sariling interes kaysa sa tungkulin bilang opisyal ng Federal Security Service. Hanggang ngayon, hirap pa rin ang makinarya ng digmaan ng Russia dahil sa korupsyon, na naging dahilan ng kabiguan ng Plan B ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Matapos magkamali ng matindi ang Federal Security Service ang Plan A, ang Russian Military-Industrial Complex o Russian Military-Industrial Complex ay pinahihirapan din ng parehong mga issue na laganap sa Federal Security Service. Ayon sa Chatham House, noong Hulyo 2025, ang korupsyon ay pangunahing katangian ng Russian Military-Industrial Complex at mas malawak pa sa militar ng Russia. Ang korupsyon nagpapabilis sa internal na gawain ng militar. Si Putin ay parang naglalaro ng whack-a-mole laban dito. Sa bawat tagumpay, may 2 bagong kaso agad na lilitaw. Hindi kayang alisin ni Putin ang korupsyon sa Russia dahil siya mismo ang sagisag nito. Kaya madalas siyang traidorin ng malalapit sa kanya. Madalas ding korap ang mga nag-iimbestiga para kay Putin. At nahuhuli rin sila ng iba pang korap. Kaya tuloy-tuloy lang ito. Dahil dito, naging siklo ng pagkasira at kabiguan ang mga taong malapit kay Putin. Wala nang magagawa si Putin para mapabuti ito. Ganito niya itinayo ang Russia, at lalo na ang Federal Security Service. Hindi mo gugustuhing mapalapit kay Putin kapag may dala kang masamang balita, sabi ni Steele sa kanyang paglabas sa Trump Report. At syempre, ang ibig sabihin nito ay ang pagbaluktot ng impormasyon. Mahalaga ang pag-akyat sa pamunuan, at may epekto ito sa politika, panlabas na polisiya, pakikidigma, at ekonomiya ng Russia. Nabubuhay si Putin sa sarili niyang mundo. Ayaw ng masamang balita, at hindi pinapansin ang mga bulok na sistemang siya ang gumawa basta gumagana ang mga ito. Habang wala ang pusa, naglalaro ang mga daga na gumawa ng maraming butas sa bahay ng Russia, kaya't hindi maiiwasan ang pagbagsak ng digmaan ni Putin sa Ukraine. Habang sinasabotahe ng mga tauhan ni Putin ang mga kilos niya, kailangan pa rin niyang harapin ang mga taga-Ukraine sa sinakop na teritoryo na patuloy lumalaban sa Russia. Sinabi ng Federal Security Service kay Putin
Natatanggapin ng mga taong ito ang Russia. Pero gumagamit sila ng marahas at di marahas na paraan ng paglaban. Malalaman mo ito kapag pinanood mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang investigasyon tungkol sa kabiguan ng sistemang itinayo ni Putin sa paligid niya.